And that's the key. The key to giving is, now I will go even stronger than this. Let me go to 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Yan. Namnamin mo ng gusto, mga kapatid. Hindi ito loto, ha? Baka memorize mo. Tama ito sa loto. 2 Corinthians 8:2. Alright? Tagalog. Lakas, everybody. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Memorize them. 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Sasabihin mo, even if you begin to think mathematically, logically, wala sa lohika ito eh. Okay? Wala sa logic. Hirap na nga, naghihikahos pa nga eh. Paano makapagbibigay yan, Brother June? Pero ito, sabi nito, pag ikaw ay galak na galak, yan ang kapital ng matindi. Pag ikaw ay galak na galak, gagawa ang Diyos ng paraan. Sister Malu. Gagawa ang Diyos ng paraan na hindi mo maiintindihan. Pero pag meron ka na, ano yung kapital mo? Galak na galak. Kaya walang kagalakan yung mayamang pumunta sa impyerno. Dahil si Lazarus, nagkakahandusay na doon sa bahay niya. Siya, piyesta ng piyesta, sarap ng kain. Pero ni konti, hindi man lamang nagbigay. Yun ang problema doon. Pag meron ka ng kagalakan, to, hindi lang kagalakan, galak na galak. Sigaw. Galak na galak. Isa pa. Galak na galak. Napakalaking kapital yun. Hindi mo malaman kung paano, pero grabe. That in the great trial of affliction, the abundance of their joy. Englishin mo yan, Tagalogin mo, Espanyolin mo, ganun din. And their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Grabe itong English. Maganda rin. Pero mas maganda ang Tagalog. Masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. You will ask, Sister Rita, paano yun? How can I ever do this? Huwag ka na magtanong. Sumampalataya ka sa Diyos. Sabi nga ng isang nakausap ko, ako gusto ko talaga, Father, mag-tithes. Gusto ko talaga magbigay, pero wa laman bulsa. Wa man. O sabi ng katabi, Sister, ito kapital. Ibigay mo to, ha? Huwag mong ibubulsa, ha? Kasi tuturuan na kita kung paano magbigay. Ito na. Ibigay ko sa'yo. Ibigay mo rin yan. O di, aliglado kita mo ang paraan. Everybody shout, may paraan ng Diyos. May paraan ng Diyos. At ito mga kapatid, bago mo pa ipanalangin, naka-deploy na yung paraan ng Panginoong Diyos. Amen. Siya na ang kikilos para sa iyo. Amen. At pag siya ang kumilos, manonood ka na lang. Amen. Manonood ka na lang, Kapitan. Wala ka nang gagawin. Relax ka lang. Ito. Oh. Pinakain yung, taga saan ba yung pinakain mo? Taga Syria pa. Tamang-tama. Yan ang reading natin ngayon. Si Naaman na taga Syria. Wow. And I want you, my dear brothers and sisters, who are here and also viewing, I want each and every soul listening to experience
Everybody shout, experience. Experience. Everybody shout, karanasan. Karanasan. Ang pagiging totoong Kristiyano ay karanasan. Salamat na lang na si Mayor Kip Nieto, pumunta kami sa Kainta. I like the name Kainta. Kainta yun. Tuwan-tuwa. Grabe. Tanay. Oh, tayo nanay. Tagay-tay. O yung magaling magtagay. Tagay na itay. Kaya puro lasing tuloy. Be careful of the names. The names are powerful. You know? Oo. So gusto ni Lord na yung lalabas sa bibig mo ay salita ng Diyos. Pag wala kang masabi, takpan mo ang bibig mo. Because there is a miracle operating right now. 48 years na. Akong pare, 2 years na lang, Golden Jubilee na. 50. Tinora. And how do I feel? Still just about to begin again. Sabi ni St. Francis, brothers, let us, and sisters, let us start all over again. For until now, we have done nothing. Ang tindi ng gagawin ng Diyos sa buhay niyo, mga kapatid. Pero magagawa natin ang lahat ng bagay. Kakakanta mo lang. Tapos kung tatanong ka, paano ito? See? Ano? Ayun. So when the Holy Spirit begins to work in you, yung hindi mo magawa-gawa noon, magagawa mo na ngayon. Amen. Yung hindi mo mapatawad, grabe ang pagkikimkim ng sama ng loob, galit at puot. Kita mo? Sino lugi doon? Lugi ka na hindi makarelease. Let go. 20 years na. Yung kaaway mo, nasa Boracay na eh. Palutang-lutang. Ikaw naman, nagingit-ngit sa galit. Sino talo? Panalo yung nasa palangoy-langoy. Enjoy. Life is short, my dear friends. But the power of God is too precious for you not to experience it. Kailangan maranasan mo. Makita mo. First hand. Yung talaga na makaka-breakthrough ka. Naborn again ako, Father. Matagal na. Naborn again lahat. Maliban sa bulsa. Hindi mo burn against. Hindi makakilos eh. Oh, so doon ang diablo. Grabe yung kasinungalingan. Samantalang dito, dumana sila ng matindi. Grabe. Logically, monetarily, figurative, or imposible. Paano mapagbibigay itong mga to? Wala na eh. Pero yung desire, yung kanila, kaya mayroon tayong banal na aklat, yung mga Biblia, mga kapatid. Translation, iba-ibang translation. Piliin mo na. King James gusto mong NIV, gusto mong Catholic translation. Read all of them. Para hindi limited yung iyong utak sa pag-reveal ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa iyo. Oo. Doon po nangungusap ang ating Panginoon. Where is the will of God? The will of God is in the Word of God. Everybody shout, Word of God. Word of God. Nariyan yan. So nakikinig ka pa lang, ikaw ay binibless na ng ating Panginoon. Nakinig yung sina Aman, the Syrian, first reading natin ngayong linggong ito. Hindi pa ako nagmimisa, ha? Mamaya-maya pa. Pero pwede ko nang bigyan ng konting introduction. Siya ay commanding general. Sabi ng kanilang slave, Israelite, young woman,
Pumunta ka niya sa Israel. Meron doon nagpapagaling. And particularly ginamit si Elisha na protege ni Elijah. Pagagalingin ka doon. Make a long story short, ang sabi ni Elisha, lumusong ka ng 7 beses dyan sa Jordan River. Malinaw ang instruction, no? Lumusong ka. Dive or go to the Jordan River. Immerse yourself into it 7 times. Baka ang sabi sa iyo, punta ka sa Fisher Mall 7 times. Hindi pa nga nakakaisa eh. Kapoy na. 7 times. Tapos sabi ni Naaman the Syrian, ang bihira. Nakita yung Jordan River? Eh bakit ang dumi-dumi nitong ilog na ito? Oh, mas malinis pa yung tubig namin sa Syria. Maloko rin ito si Naaman. Mas malinis pa. Oo. Maraming iniuutos sa inyo si Lord, mga kapatid, na mahilo-hilo ka sa sinasabi niya. Pero huwag ka nang tanong ng tanong. Ang mahalaga, tinitingnan ni Lord, ikaw ba ay masunurin? Okay? Isigaw natin, ako ba ay masunurin? Ako ba ay masunurin? Yun lang. Doon nagkakasubukan. When you begin to put into practice what you heard. Or marami ka pang tanong, bukas na. Pag wala ng ulan, pag wala ng bagyo, pagdating naman ng summertime, pagdating na lang ng presko-presko na. Kasi mainit. Ang tao talaga, kung ayaw, napakaraming dahilan. Pero kung gusto at nakadecide, nakafocus, may paraan ng Diyos. Parang ang anghel kanina, hindi ba nasa San Francisco ito? Ba't nandito to? Kailan ba dumating? Oh, kita mo, tahimik lang. Maraming sekreto. Magkasama kayo? Okay, alright. Guardian angel, no? So, ganun po yung paraan ng ating Panginoon Diyos. Many surprises. Natutuwa ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat mahal na mahal ka. Gusto ni Lord na every step of the way, meron kang magugulat ka at sasabihin mo, wow, napakabuti ng ating Diyos. Sa totoo lang, bago mo pa nga hilingin ang iyong pinakamatinding kahilingan na hindi nalalaman ng iba. At pag ikaw ay humingi, sabihin mo sa katabi mo, pag ikaw ay humingi, lakihan mo na! Palakpakan malakas ang ating Diyos. At huwag mong ipagsasabi sa kapitbahay mo. Baka maudlot. Madalas kontrabida yan. Pag hindi ka nag-ingat. Oh. So, Sister Louie, direct line with our loving Father. You are a child of God. Anak ka ng Diyos. Okay, sapagkat, sigaw natin, sapagkat anak, tagapagmana. Isa pa. Sapagkat anak, tagapagmana. Walang sinabi yung mga flood control na yan. Hindi yan. Bilyones pa lang yan. Ikaw trilyones, hindi na mabilang eh. Bakit? Ayong ibibigay sa iyo, pag-aari ng iyong ama. Oh, pag-aari ng iyong ama, ng ating ama. Pilipinas pa lang yan. Come on, think big.
That's why sabi ni Matthew 16:26, what does it profit a man? Ito ang matindi dito. Ano ang mapapala ng isang tao? Que aprovechará al hombre si ganar todo el mundo, pero perdiere su alma. What does it profit a man if he gains the whole wide world? Iyon na. Subalit naman, at the end of the day, lalagpa ka sa impyerno dahil inubos mo the blood money of the country of the Philippines. Sinunggaban mo, hindi naman iyo. Mananakot ka. Mabuti pa, i-let go mo na yan. I-let go mo na kasi naka-freeze na. No choice. So at the end of the day, therefore, each and every person on this planet Earth will have to be accountable to the Lord. Lahat tayo haharap doon sa great throne of judgment. Haharap tayo. Ang tanong, what did you do? Ano ang ginawa mo sa pinakakayamanan ng langit na ibinigay ko na sa iyo? What did you do? Sino yun? Si Jesus. For God so loved the world that He gave. Kita mo, ang unang nagbigay sa atin ng example ay walang iba kung hindi ang ating amang nasa langit. Ibinigay. Alright, everybody shout, ibinigay. Ibinigay. Past tense yun. Ibinigay ang kanyang buktong na anak na si Jesus, na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang. That's it. Ito yung pusod. Oh, yung iyong kanang kamay, tingnan mo kung nandiyan pa yung pusod mo. Oh. Yan. Ang pusod ng buong Biblia is John 3:16. Pinakasentro yan. That He gave His only begotten Son, Jesus. That whoever believes in Him may not perish, but may have everlasting life. Oh, balik ako. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ganda-ganda nito, grabe. Oh? 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Alright. Alam ninyo. Lakas, Tagalog. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Amen. Okay ka mo? Inglesin pa natin para sigurado, pati yung mga sila Biskaya at lahat ng mga makakatiang kamay. Yan, magbasa nito. 2 Corinthians 8:9, English. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Tapikin mo, katabi mo. Wow, mayaman ka na pala, Sister Lara. Oo. Tapos sasabihin ng katabi mo, bakit hindi mo sinabi? Hindi upang utangan, kung hindi upang magpasalamat sa Diyos. Hindi biro ito, mga kapatid. That's why people who are tempted with their hands na kumuha ng hindi kanila, they don't know. They don't know their rights in the Lord. Hindi nila alam na sila pala'y pinayaman na. Bakit? Sapagkat ibinigay na. Kaya mabuti magandang yung ginawa ng mabuting magnanakaw. Kaya sa Biblia mayroon mabuting magnanakaw at masamang magnanakaw. Very fast, just very quick. Sino yung mabuting magnanakaw? Nagnakaw na sa mundo, pati langit ninakaw. Kaya ang sabi ni Lord, Amen! I say to thee, sa mabuting magnanakaw, today, you shall be with me in paradise. Amen. Marunong, makita. Samantalang yung isa, na masamang magnanakaw, abay, complain ng complain. Sabi niya,
Kapag Diyos ka talaga, kung Diyos ka talaga, iligtas mo na sarili mo, pati kami na rin. So, yung mabuting magnanakaw scolded him and told him, you don't know what you're talking about. Hindi ka na nahiya. Hindi ka na kinilabutan sa pinagsasasabi mo. Tayong dalawa magnanakaw, dapat lang. Pero itong nasa gitna natin, inosente to. Walang kasalanan to. And so, he shouted, remember me, Lord. Wow. When you go into your kingdom, and Jesus answered, Amen. Oh, grabe. Parang basketball last minute. Yan, nandiyan si Brother Boy. Leon Kakrama, yung ating kasama sa School of the Holy Spirit. Yung kanyang apo, abay, champion. Last few seconds, shoot, nanalo. Pero huwag mo nang antayin na huling hibla na ng hininga mo. At saka, doon ako tatawag kay Lord. Baka wala ka ng opportunity noon. You know? Iba, kanya-kanya tayong pagkakataon. Ikaw habang malakas, habang ikaw ay at the peak of your energy, you have all the blessings of the Lord. Ibigay mo na ng todo sa ating Panginoon. Habang ikaw ay may time pa, habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay talagang, ngayon na. Huwag mo nang antayin. Huwag mo nang antayin na magka-problema ka. Pasalamat ka na. And should there be any problem, at alam ko naman, lahat ay may kanya-kanyang problema at pinagdadaanan, dariyan pa rin. The powerful mercy of the Lord is ever available. Laging nariyan siya. At handang-handang tanggapin ka. Yung babaeng inaalihan ng demonyo, 7 diablo pinalayas kay Maria Magdalena. Yung isang demonyak, 2,000. Biro mo, nakiusap kay Lord. Did you come here to persecute me? What is your name? Tanong ni Jesus. What is your name? Sinagot ng diablo. My name is Legion, for we are many. Hindi lang palang 7 diablo, libo. At noong palalayasin na ni Jesus, nagpaalam yung diablo. Isigaw niyo mga kapatid, nagpaalam ang diablo. Nagpaalam ang diablo. So don't be too terrified with Satan. Kasi ang diablo, maraming ginagawang hindi niya magawa basta-basta. Nagpapaalam muna yan kay Lord. Amen? Oh. Nakiusap yung mga diablo. Kung ako'y palalayasin mo, papasukin mo ko doon sa mga baboy. Drive us into the swine. Sabi ni Jesus, go! Nako, Diyos ko po yung mga diablo. Pumasok lahat doon sa piggery. Doon sa baboyan. 2,000 of them were drowned into the sea. Kaya sabi ng mga tao, Jesus, umalis ka na po dito. Lugi ang aming negosyo. Wala na kami lilitsunin. Pero mo, inisip pa yung negosyo sa halip na magpasalamat. Yung pobreng taong pinasukan ng diablo, nakalaya. Nasundan niyo mga kapatid? Nakalaya siya. Sa halip na magpasalamat kay Jesus na pinalaya yung isang tao with 2,000 demonic powers. Ang concern nila, hindi yon. Ang concern nila, yung kanilang negosyo. So nasaan mga kapatid ang concern natin? Nasaan ang ating focus? Where is your energy focused? Habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay may capability, habang ikaw ay may hininga pa, sapagkat darating ang panahon, you've got to make an accounting of all these things that was entrusted to you by the Lord. Isa-isa tayong haharap doon. And if you have done your part,
No worry at all. It should be the best day of your life. At sasabihin sa iyo, come, you. Faithful ka sa ating Panginoon. Lagi kayong maaga pagpunta ng fisher bowl. Come into my kingdom. Prepare for those who believe. Pag may time na ako, Lord, pupunta ako. Pero pag ako'y walang gana, bahala ka na muna. So ginawa mong retaso si Lord. Ginawa mo kung meron lang. Kung wala, bahala ka na dyan, Lord. No. It cannot be. Talagang ibibigay mo yung pinakamainam. Ibibigay mo yung pinakamainam na oras. Pinakamainam na iniaalay sa Kanya. Not because He is demanding it from you, but because of your great love for Him. Diba, mga kapatid? At tayo, kaya ito, yung send us to the swine that we may enter them. Nagpaalam. So, ito ang susi, mga kapatid. Bago ka banatan ng diablo, nagpapaalam muna sa Diyos. Hindi yan basta-basta. Lalo na kung anak ka na ng Diyos, ang takot lang ng demonyo sa'yo. Ibig sabihin, huwag ka matakot, Sister Lara. Kahit ilang demonyo yan, ilang diablo yan. Dapat ang diablo matakot sa'yo. Bakit? Anak ka ng kataas-taasan. Purihin ng ating Diyos. Glory! You are a child of the Almighty. At sapagkat anak, ito na naman tayo, sigaw, sapagkat anak, tagapagmana. Kita mo? Nang ano? Nang lahat ng pag-aari ng tatay mo. Elijah. Diba? Kumuha po si Elijah. Nag-isang taong ka rin sa Amerikano. Oo. Kita ninyo mga kapatid. Sapagkat anak, tagapagmana. Alas 11 na po, mga kapatid. Hindi pa ako nag-uumpisa. Ito ang matindi dito. Kita ninyo mga kapatid. Nag-i-enjoy tayo. Pasarap ng pasarap. Oh, magmimisa pa ako mamaya. Sa Taana. 7:30 ng gabi. Today. Oh. Oh, glory. Happy birthday. Oh, how great is our God. How powerful is our God. How mighty is our God. Okay? Sapagkat ikaw ay anak. Ha? Hilingin mo na. Pero huwag mo lang sasabihin sa kapitbahay mo. Kasi baka may intriga. Gunong-gunong pa. Yabang mo. Kinuha yung taga sa flood control. Di ba kahihiyan yun? Blood money. Ang tawag ko dyan, blood money. Dahil bayad ng mga buwis yan. Ng mga tao. Oh, grabe. Pero, huwag kapatid. Ipag-pray natin sila. Oh? Because the book of Numbers 32:23. Ulitin natin. Be sure your sin will find you out. Alam ng Diyos ang balanse, mga kapatid ng buhay. Alam na alam niya. Oh, hallelujah. Praise the God of glory. Magsitayo tayo ng sandali, mga kapatid. After this, tayo po'y dadako na sa ating Eucharistic celebration, no? Taas ang mga kamay. Wagayway. Oh, Rabashandala Rabasika. Open your mouth. Hula Rabasikitikara. Receive the gift of speaking in tongues as the Spirit of the Lord gives the utterance. Hallelujah, Lord Jesus. Everybody shout, Hallelujah to the Lord. Oh, Rabashikitikara Basanda.